Tao lang ako, may pangangailangan. Bakit ako uupo sa isang sulok at magtitiis sa asawa kung walang kwenta? Kung kaya ko namang maghanap ng magpapaligaya sa akin, maikli lang ang buhay, kaya mas pipiliin ko ang aking kasiyahan kesa sa sasabihin ng ibang tao, buhay ko to at ako ang masusunod. Saan ko ilalagay tong mga upuan, kumare? Nakangiting tanong ni Jerome sa akin habang buhat niya ang 5 monoblock chair sa labas ng pintuan. Ngunit imbis na sumagot ay agad dumako ang paningin ko sa pawisang katawan niya. Hindi ko mapigilang humanga sa magandang view na aking nakikita. Mas nakakadagdag pa ang pawis na naglalakbay sa katawan niya sa paghanga na aking nararamdaman. Dahil mas lalong nadipina ang kakisigang taglay ng aking kumpare. Hindi na ako magtataka kung bakit nahulog sa kanya ng lubos ang kumare kong si Carmen. Ivy, maya-maya ay nagulat pa ako nang tawagin ni Jerome ang pangalan ko. Sobrang lapit ng mukha niya sa pisngi ko, kaya ramdam ko ang mainit, ngunit mabango niyang hininga. Pakipasok na lang dyan sa kusina, kumpare. Sagot ko habang abala sa pagpipintura ng pintuan. Agad namang sumunod si Jerome. Nakahinga ako ng maluwag nang tuluyang makalayo ang lalaki sa akin. Hay, bakit ba ako kinikilig ng ganito? At ano itong nararamdaman ko sa pagitan ng hita ko? Kumalma ka nga dyan, parang baliw na kausap ko sa aking sarili. Hindi ko na malayan na napapadiin ang pagpahid ko ng pintura sa pinto. Ilang sandali pa nang lumabas si Jerome mula sa kusina. Tumigil ito sa pwesto ko upang tignan ang ginagawa ko. Hindi ko mapigilang ma-conscious dahil sa presensya ng aking kumpare. Wala ba si paring Danny para siya ang gumawa niyan? Maya-maya ay tanong ni Jerome. Habang tinitignan akong naliligo na rin ng pawis dahil sa pagpipintura at dahil sa kabang nararamdaman. Bahagya akong tumawa upang pagtakpan ng aking pagkailang sa lalaki. Parang hindi mo naman kilala ang kumpare mo. Ilang beses ko nang inutos sa kanya to. Pero heto at sa huli, ako pa rin ang gumawa. Wika ko na ikinatawa ni Jerome. Yun naman ang totoo. Ilang beses ko na itong inutos sa magaling kong asawa, pero palagi siyang nagrereklamo. Minsan pa nga, sinabi niya sa akin na ako na lang ang magpintura. Tutal ay ako lang naman daw ang walang ginagawa. Maiintindihan ko pa sana kung pagod siya sa trabaho at hindi na umiinom pag-uwi. Pero hindi. Niwala nga rin siyang halos na ibibigay na panggastos namin ng anak niya. Mabuti pa nga si pare Jerome dahil masipag at responsableng asawa. Yun nga lang, malas din siya kay Carmen dahil nakukwento rin sa akin ng kumari ko. Nasa kama lang siya nasisiyahan sa asawa. Wala siyang pakialam kahit maganda ko ba si Jerome sa kakatrabaho. Mapunan lang ang pangangailangan niya sa pera at ang ginagawa sa kanya nito sa kama. Ako na dyan. Presinta ni Jerome. Nagdampi ang balat namin dahil sa pagkuha niya ng brush sa kamay ko. At bahagya pa nga akong nakaramdam ng ilang dahil sa pagkakatitig niya sa akin. Manipis na sandong puti lang ang suot ko at kitang-kita pa ang hati ng dibdib ko. Alam kong mainit dahil parehong tagagtak ang pawis namin. Ngunit bakit parang mas lalo yatang uminit? Nakita ko ang pasimpleng paglunok niya habang nakatingin doon. Ngunit bahagya rin yung nawala nang ibaling ang paningin sa pintuan. Napigil ko ang pagngiti sa pamamagitan ng pagkagat sa labi. Kahit papano ay maepekto rin pala ako sa kanya. Tumalikod ako at nagpunta sa kusina para maghanda ng merienda. Nang matapos akong magtimpla ng juice, ay kinuha ko na ang tray na naglalaman ng pagkain. Jerome, magmerienda ka muna. Alok ko at naupo sa upo ang hinanda ko para sa aming dalawa. Patapos na rin to, hintayin mo na ako. Malumanay namang sagot niya at saglit akong binalingan ng tingin. Kusang naglakbay ang mga mata ko sa matipunong katawan ni Jerome. Lalo na nang wala sa sarili nitong hinubad ang damit niyang babad sa pawis. Nandoon yung kagustuhan kong ilihis ang tingin. Ngunit mas nanaig ang kagustuhan kong titigan siya na may bahagyang paghanga. Hindi ko alam kung epekto ba to ng hindi nadidiligan o dahil nakakapaglaway lang talaga ang katawan niya at hindi niya naman din talaga sadya ang makapang-akit.
San ko ilalagay to, Mare? Maya-maya ay tanong ni Jerome. Ivy, ayos ka lang ba? Dagdag pang tanong niya. Napatikim ako nang tuluyang marinig ang pangalawang tanong ni Jerome. Sa sobrang okupado ng utak ko sa katitingin sa katawan niya, ay hindi ko na napansing nasa harap ko na pala siya. Mukhang napansin niya ang pagiging tuliro ko dahil mapaglaro siyang umisi. Ilapag mo na lang dyan, ako na lang ang mag-aayos mamaya. Bilin ko sa kanya. Tinutukoy ang lata ng pintura na hawak ni Jerome. Halos hindi tuloy ako makatingin sa kanya dahil sa kahihiyang nararamdaman ko. Susunduin mo ba sa eskwela ang anak mo mamaya? Muli siyang nagsimula ng bagong usapan. Oo, magpapasada ka ba? Magkano ang bayad? Presyong kumpare lang ah. Biro ko at bahagyang nirelax ang sarili sa harapan niya. Presyong kumpare, libre. Pangiti-ngiting ani Jerome na inakala kong biro pa noong una. Sumabay na kayo mamaya sa akin. Total doon din naman ang punta ko. Dahil may inaayos kaming lababo sa opisina ng eskwelahan. Napatango na lamang ako sa alok niya. Wala talaga akong masabi pagdating sa kabaitan niya. Oh, kumain ka pa. Para sa'yo lang talaga yan. Nakangiti kong sabi at pinagsalin pa siya ng juice sa baso. Hindi mo naman na sana kailangang mag-abala pa. Nangingiting aniya. Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. Nakangiti ko namang sagot. Nang makaalis si Jerome ay naligo na rin ako at gumayak para sunduin ang anak ko. Tinignan ko ang sarili sa salamin at nakitang maputla ang labi ko, kaya naglagay ako ng kaunting lipstick para naman magkabuhay ang mukha ko. Nang masiyahan sa ayos ko ay lumabas na ako para puntahan si Jerome sa bahay nila. Magkalapit lang ang bahay namin kaya less hassle. Lalo na kapag may kailangan kami sa kanila. O kaya ay may kailangan sila sa amin. Nakita ko si Carmen sa bakuran na nakaduyan nang pumasok ako. Ngiting-ngiti pa siya habang may kausap sa phone niya. Mukhang hindi niya napansin ang presensya ko dahil busy siyang humarot sa kung sino ang kausap niya. Mare, tawag ko kay Carmen. Nakuha ko ang atensyon niya kaya natataranta niyang pinatay ang tawag. Ivy, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Halata ang pamumutla niya dahil hindi niya yata inaasahan ng bigla kong pagsulpot. Hindi naman. Nasaan si kumpare? Sasabay kasi ako sa kanya at susunduin ko ang inaanak mo. Wika ko habang inoobserbahan pa siya. Nasa loob pa. Hintayin mo na lang at lalabas na rin agad yon. Sagot niya na halos hindi makatingin sa mga mata ko. Sakto namang lumabas si Jerome sa pintuan nila paglingon ko. Saglit pa akong natigilan at pinagmasdan ng kakisigan at nakakapang-akit na mukha nito. Literal na tumigil na naman ang mundo ko at para bang hinihigop niya ang hininga ko. Kung hindi lang siguro nagsalita si Carmen sa tabi ko ay malamang nahulog na ang laway ko. May pupuntahan ako, pahingi ng 1,000. Masungit na litanya ni Carmen. Nakalahad na agad ng kamay niya na para bang sigurado na siyang bibigyan siya ng asawa. 500 lang to, mamaya ko pa makukuha ang sahod ko. Mahinahon namang ani Jerome at kinapasa bulsa ang pera. Kabibigay ko lang ng pera sa'yo noong nakaraang araw saan ka ba nagpupunta? Kuryosong tanong ni Jerome nang maiabot ang pera. Ano bang paki mo? Inirapan ni Carmen si Jerome at naglakad na papasok ng kanilang bahay. Napapailing na lamang si Jerome sa ginawa ng asawa. Sanay na ako kay Carmen dahil madalas kong nakikita ang ganoong ugali niya sa kanyang asawa. Tara na. Aya ni Jerome at agad naman akong tumalima. Habang papunta sa paaralan ay tinanong ko siya. Hindi ba sumasagi sa isip mo na iwan si Carmen? Natigilan siya at saglit na nag-isip. Sa totoo lang, naisip ko na rin pero hindi ko magawang iwan kahit ganun. Napapailing pang sagot ni Jerome. Hindi ka ba nagtataka na baka may kinikita siyang iba? Hindi naman sa sinisiraan ko si Carmen. Pero yun ang pakiramdam ko, lalo na kanina at pangiti-ngiti pa siya sa kinakausap niya sa phone. Kapag nalaman ko na ganun ang ginagawa niya, iiwan ko talaga siya. May galit sa tono ng boses ni Jerome. Pero kahit ganun ay mas lalo pa siyang gumuwapo sa paningin ko. Ano kaya ang pakiramdam na makasama siya sa kama?
Sobra ko yatang pagpapantasya sa kanya ay hindi ko napansin ang paglapit sa akin ng anak ko. Sige Ivy, diretso na ako sa office. Mamasahin na lang kayo pa uwi dahil mamaya pa ang uwi ko. O heto, may 100 pa ako. Kunin mo na para pamasahin niyo ng anak mo. Inabot sa akin ni Jerome ang pera. Naku, hindi na Jerome. Masyado ka namang mabait sa akin. Baka tuluyan na akong mahulog sa'yo niyan. Nangingiting biro ko na tinawanan niya. Sabihin mo lang kung nahulog ka na. Sasaluhin naman kita. Ako naman ang natawa ngayon dahil kumindat pa siya sa akin. Lumipas ang gabi at naghihintay na naman ako kay Danny sa labas ng bahay. Tulog na ang anak namin dahil 10:00 na naman ng gabi. Tumayo ako nang makita siya at inayos ang damit ko. Pinakita ko palalo ang cleavage ko dahil sabik na akong makasama siya sa kama. 1 buwan na rin nang huli naming ginawa yon, kaya naman 1 buwan na rin akong walang dilig. Binati ko siya at nakangiting nilapitan para bigyan sana ng halik sa labi. Ngunit natigilan ako nang iiwas niya ang mukha niya sa akin. Nauna siyang pumasok sa loob kaya sumunod ako. Kumain ka na ba? Tanong ko nang masundan siya. Matutulog na ako. Malamig na sambit niya at dumiretso sa kwarto. Halos lahat na yata ng pangaakit na alam ko ay ginawa ko na, pero wala pa ring epekto sa kanya. Tumabi ako sa kanya sa kama at hinalikan ko siya. Binaba ko pa ang kamay ko. Para kapain ang bagay na yon. Ivy, pagod ako. Aniya at tinabig ang kamay ko. Tinalikuran niya pa ako kaya napabuntong hininga na lamang ako at hindi na siya pinilit pa sa gusto ko. Lumipas pa ang ilang araw, sadyang lumayo na talaga ng tuluyan ang loob ni Danny sa akin. Dahil na lang din yata sa anak namin kaya pinakikisamahan niya pa ako. Pasok ka muna kumpare. Imbita ni Danny kay Jerome sa bahay namin. Day off ng asawa ko kaya kasama siya ngayon sa bahay. Pero kahit nakasama ko siya, ay para lang naman hangin ang tingin niya sa akin. Ano ba ang atin kumpare? Tanong pa niya nang makaupo sila pareho. Gusto ko sana kayong imbitahin ni Ivy sa darating na kaarawan ni Carmen. Ani Jerome at saglit akong tinignan. Kailan yan? Agad namang tanong ko na mukhang hindi nagustuhan ni Danny dahil nakikisawsaw ako. Bukas din ng gabi, simpleng salo-salo at inuman lang naman ang magaganap. Sagot ni Jerome. Pupunta kami, nakangiti kong sabi. Si Ivy na lang ang makakapunta pare. Baka hindi na naman ako makauwi ng maaga bukas ng gabi. Tanggi agad ni Danny. Lagi na lang siyang ganun. Kung ganun baka hindi rin ako makapunta. Walang kasama ang anak natin kung aalis din ako. Mabilis ko namang sabi. Isasama ko si Ivan bukas. Ipapasyal ko na rin tuloy siya dahil gusto siyang makita ng boss ko. Ititreat niya raw ang anak natin. Wika naman ni Danny. Wala na akong nagawa kundi ang pumayag sa kagustuhan niya dahil wala naman akong nakitang mali doon. Mabilis na lumipas ang araw, kasing bilis yata ng pananawa sa akin ng asawa ko. At ngayon ay birthday na ni Carmen. Kung parehas ng hindi masaya sa amin ng mga asawa namin, ay mabuti pa ngang kay Jerome na lang ako sumubok. Aagawin ko siya kay Carmen dahil hindi rin naman niya tinatrato ng tama ang kanyang asawa. Nakaharap ako sa inuman kung saan puro babae ang umiinom. Nandoon din si Carmen habang malaki na naman ang ngiti sa phone na tinitignan niya. Nagtatype siya ng message at padila-dila pa. Bakit ba hindi pa kayo nagkakaanak ni Jerome, Carmen? Ang tagal niyo ng kasal. Dapat matagal ka nang nabuntis ah. Usisa ng isa naming kainuman. Siguro may sakit ka no, kaya hindi ka makargahan ng bata. Sabi pa ng katabi ko. Subukan nyo rin naman kasi yung iba't ibang posisyon, Mare. Katulad ng sabi mo, masarap si paring Jerome pagdating sa kama. Malay mo, makabuo na kayo pag nasubukan nyo na yung iba't ibang posisyon. Tuwang-tuwa namang suwestyon ng isa. Hindi lang makargahan may sakit na. Inirapan ni Carmen ang nagsabi nun. Ayokong magkaanak dahil hindi ako handa sa responsibilidad. Kay Jerome pa nga lang ay sumasakit na ang ulo ko. Paano pa kaya pag may nadagdag sa amin? Para sa akin ay para namang dalaga pa si Carmen kung umasta. Hindi na lang sana niya pinakasalan si Jerome kung ganun.
Nakikita ko ang pagkagiliw ni Jerome sa mga bata, lalo na sa anak ko kaya sigurado akong gusto na rin niyang magkaanak. Nang malasing na ang lahat at magsiuwian na rin ng iba, ay sininop ko na ang mga plato naming nagamit. "Huwag mo nang pakialaman yan, Ivy. Ako na dyan." Pigil sa akin ni Jerome habang sinisinop din ang mga gamit sa kabilang lamesa. Knockout na si Kumare. Makahulugan kong sabi na ikinatawa niya. Pasimple ko siyang tinignan at nang makitang hindi siya nakatingin, ay kinuha ko ang baso na may lamang alak at pasadyang ibinuhos sa damit ko. Narinig niya ang inis na daing ko kaya nilapitan niya ako. "Ayos ka lang ba?" Alalang tanong ni Jerome sa akin. Nahalata agad ng bra ko dahil manipis lang ang damit ko. Titig na titig siya ron habang nahihirapan sa paglunok. Mas lalo akong lumapit sa kanya, kaya naman naramdaman ko ang init ng katawan niya. Bumulong ako sa tenga niya. "Alam kong gusto mo rin to." Nangaakit na wika ko at hinalikan ng pisngi niya. Ilang segundo lang nagtimpi si Jerome, ngunit nang hindi nakatiis, ay nanggigigil itong kumilos. "Baka may makakita sa atin dito." Alangan kong sabi nang saglit akong humiwalay sa kanya. Nakita ko pang parang nabitin siya kaya natawa ko. Muntik pa akong napasigaw nang buhatin niya ako para ipasok sa loob ng kanilang bahay. "Hindi ba tayo maririnig ni Kumare dito?" Tanong ko nang ilapag niya ako sa lababo. Wala na akong pakialam. Makikipaghiwalay na rin naman ako kay Carmen. Bahagya pa akong nagulat sa sinabi niya, ngunit napangiti rin kalaunan. Nang gabing yon ay pareho kaming nabingi sa sarili naming mga boses. Walang kapaguran si Jerome dahil hindi niya ako tinigilan. Ngayon alam ko na kung bakit nahihibang si Carmen pagdating sa kama. Dahil sa sobrang galing ba naman ni Jerome ay talagang mapapasigaw ka. Ngayon na lang ulit ako nasiyahan ng ganito at sa kumpare ko pa talaga. Dumating na lamang ang oras na hindi ko na talaga kinaya dahil sa pagod. Inantok na ako at nakatulog. Masyado bang lasing yang si Ivy kaya hindi na nakauwi sa kanila? Nagising ako sa boses ni Carmen, ngunit hindi ako nagmulat ng mga mata. "Maghiwalay na tayo." Seryosong sambit naman ni Jerome sa asawa. "Ano? Nahihibang ka na ba, Jerome?" Mukhang ginawa namang biro yun ni Carmen. "Hindi mo kaya nang wala ako. Pagmamalaki pa ng kumari ko. Kaya ko na ngayon kaya makakaalis ka na sa pamamahay ko." Seryosong wika ni Jerome. "Alam mo, pagsisisihan mo to. Oras na umalis ako rito at sumama sa nobyo ko, hindi na ako babalik pa rito. Mabuti na ring maghiwalay na tayo nang makalaya na ako sa'yo." Galit na sigaw ni Carmen at narinig ko na lamang ang yabag niya papasok sa kwartong tinutulugan ko. Iminulat ko na ang mata ko at pakunwaring nagtaka nang maabutang nag-iimpake na si Carmen. "Anong ginagawa mo, Mare?" Maangkong tanong. Ngunit natutuwa dahil may pag-asa ng masolo ko si Jerome. "Nag-iimpake ano pa nga ba? Nakipaghiwalay na ako kay Jerome." Pagsisinungaling ni Carmen. Para hindi siguro matapakan ng ego niya ay sinabi niyang siya ang nakipaghiwalay dito. Nagpaalam ako sa kanila na uuwi na muna dahil baka naghihintay na sa akin ang anak ko. Pagpasok sa bahay ay tahimik ang paligid at inakala ko pang ang pumasok na sa trabaho si Danny at isinama ang anak niya. Napansin ko ang papel na nasa ibabaw ng lamesa kaya kunot-noo ko yung nilapitan at kinuha. Binasa ko ang nakasulat doon at halos manlumo ako. Iniwan na rin ako ni Danny at sumama siya sa amo niyang babae. At ang masaklap pa, pati ang anak namin ay sinama niya. Wala naman akong pakialam sa kanya kahit iwan niya ako. Pero bakit pati ang anak ko ay kailangan niyang isama? Walang iya talaga. Kung bakit kailangan pa siya ang mapangasawa ko. Umiiyak akong nagtungo kay Jerome at sinabi ang nangyari. Nakaalis na rin si Carmen at sumama sa ibang lalaki. Kailangan kong hanapin ang asawa ko, kahit yung anak ko lang ang makuha ko. Nanlulumong sambit ko habang yakap niya ako. Hahanapin natin si Ivan. Pag-aalo naman ni Jerome sa akin. Tinulungan nga ako ni Jerome na hanapin ang anak ko, ngunit wala kaming napala. Sinubukan kong tawagan ng amo ni Danny
ngunit hindi niya na ginagamit ang SIM niya. Sumuko na ako sa paghahanap dahil nawalan na ako ng pag-asa. Bumuo na tayo ng sarili nating pamilya para hindi ka nalulungkot ng ganyan. Ani Jerome, kaya kahit nahirap akong mawalay sa anak ko, ay kailangan kong punan ng pagkawalay ko sa kanya. Isang buwan nang lumipas ay nagdalang tao na ako. Usap-usapan kami ng mga kapitbahay namin dahil sa nangyari. Ngunit nang ipaliwanag ko ang sitwasyon na pinasukan namin, ay naintindihan naman nila kami. At ngayon ay ibinaling ko na lamang ang buong atensyon ko kay Jerome at sa anak namin. Naging mabuti siyang ama tulad ng iniisip ko. Wala na akong mahihiling pa kundi ang hindi mawala ang kasiyahan sa amin.